Okay mga lods, welcome back to another content. And for this video, pag-uusapan po natin si Philippine Looper, ang looper na napakalupit. So, ganito po, kasi alam naman natin na ang turismo dito sa ating bansa ay masasabi nating it took a hit, diba? Kasi nga, dahil dun sa korupsyon na nangyayari dito sa Pilipinas and dun sa maraming tao ang umayaw na dito. Although, syempre, meron pa rin mga tourist destination na tinatawag na hindi naman kailangan tong tao na to. Kumbaga, extraneous ka doon. Extra ka doon. Hindi ka kailangan doon sa mga lugar na yon, di ba? So, may mga ganun talaga. Halimbawa, yung topic natin na isa is sa Palawan, di ba? Sa Palawan, may Puerto Galera, may Puerto Princesa, kung saan destination talaga ng mga bakasyonistang mga turistang galing ibang bansa, diba? So, dahan-dahanin natin to kasi medyo mahaba-haba ito eh. Una muna, kilala nyo ba si Elias Band? Si Elias, 'di ba 'yan yung yung sumasayaw-sayaw ng gano'n. So, eto, nag-post siya regarding dito. Kasi pumunta daw siya sa concert ni Elias. Kaso parang dili siya pinansin. Una, sino ka ba para pansinin ni Elias? Kasi si Elias kasi may totoong talent yan. Kasi ang binebenta niya sa sarili niya, kaya niya ginagawa ito is para sa na-delete na yata yung yung post niya. Pero may mga nakakuha and nakita ko rin to. Hindi, actually, nasa wall ko yan eh. Teka, tingnan natin. Sana hindi na na-delete. Ayun, hindi pa na-delete. Ito, sabi niya ganon dito. Ang tagal. Ano ba yan? PLDC. Sabi niya dito, a-attend sana ako sa concert ni Elias. Okay? Ay, ano naman? Kaso sobrang hilo na ako sa gutom. A-attend pa ng parade. Walang almusal. Sobrang busy nyo sa guest nyo. Na may bayad ako na hindi nagpapabayad, papabayaan nyo. Sino ka ba? Hindi ka naman talent para asikasuhin ni Elias. 'Di ba? Ano bang talent mo? Kasi yung mga tao na yon, miski hindi mo gusto yung tugtugan nila or gusto mo yung tugtugan nila, nandun sila sa entablado, nandun sila dun sa mga guest na may bayad kasi may talent sila. Kaya nga sila binabayaran eh. 'Di ba? Kaya nga sila may fee kasi dahil may talent sila. So ikaw, bakit ka naman babayaran ng mga tao na 'yon? Sino ka ba? Ano ba ang bag mo sa tugtugin nila doon? Siguro naging phenomenon na kasi naglalakad tapos sikat. Tandaan nyo, hindi naman siya yung unang gumawa niyan. Mas marami pang nauna at may Guinness record na. At best, second best ka na lang. Pero hindi ganun yung hindi ganun yung inaano ko eh. Hindi ganun yung iniisip ko dito sa tao na to eh. Kasi parang yung sense of entitlement niya sa ginagawa niya, parang feeling niya dapat you are shocked and awe na tinatawag. Dapat ang lupit mo naman. Idol, pwede ba picture? 'Di ba si Ferdinand de la Merced ka? Yung naglalakad-lakad sa kanto every umaga, tanghali, gabi. Tapos nagpapahinga at gusto mo yung LGBT. Sorry. LGU pala. Pinapansin ka, hindi naman ganon. Hindi ka naman importante. Ganon ka importante sa mga event na ganyan. Hindi yan yung forte mo. Okay, kaya nagdesisyon ako na umalis kanina papunta ng Brooks pero bumalik ng gabi kasi invited nyo ako. Kung marunong ka lang umintindi, alam namin, tampuhin ka pala, sabi ni Papansin yarn, Pogi be humble, maswerte kayo at bumalik si Master Looper. Ano kasi siya eh, meron siyang inherent na parang feeling niya talaga importante yung ginagawa niya. VIP ba? Sobrang pa-VIP na naman, di ba? Si Elias naman, Lods, kahit hindi niya gusto si Elias, tawag dito, maraming may gusto dyan dahil sa musika niya. Kumbaga marami siyang nai-entertain. Kumbaga pwede kang makinig ng 3 minutes na kanta ni Elias na matutuwa ka. Ikaw, pag pinanood ka bang 3 minutes na naglalakad, matutuwa ka ba? Hindi. 3 minutes lang. Naglalakad pa rin. So, yung sense of entitlement nitong tao na kasi na to, sobra-sobra na. Ang problema kasi,
ano yan feedback loop kasi ang social media. Meaning to say, kada sinusuportahan nyo, nila like nyo, sinishare nyo, nag-i-engage kayo, the more na yung tao ay naglalakas ng loob na pag-post ng mag-post ng kung ano-ano. So, ganyan yung nangyayari kay Ferdinand de la Merced. Meron natutuwa, meron nagagalit. And yung onting validation na yun yung nagpapakapal sa mukha niya. Yun talaga yun. Kasi yung tourism natin ngayon kasi mga Lods, yung tourism kasi natin ngayon mga Lods, real talk talaga. Apektado naman talaga ng mga nangyayari sa bansa natin, yung corruption, especially yan. Nagto-turn off yan ng mga tao na pumunta dito sa Pilipinas. Pero, hindi pa rin yun excuse para maging sentro ka ng atensyon pagdating sa pagpapalaganap ng turismo. Let's just do our part para sabihin yung kagandahan ng ating bansa. Kunyari, dito sa channel na to, sasabihin ko maganda ang Palawan kasi nakapunta na ako sa Palawan. Hindi pa ako nakakapunta dun sa mga sa Boracay, nakapunta na ako, di ba? Magaganda talaga yung tourist destination talaga yon. Ibig sabihin, with or without your promotion, lalawak yan, di ba? Hindi ka ganun ka-importante, idol, kahit na may mga nagpapa-picture sa'yo. Yan. Ito, Tourism Quezon, Palawan. 'Di ba? Proud na proud pa siya na ayan, heading to Puerto Galera ito. Tabon Cave Complex and Lipuon Point. So ito ay Nasa isa lamang Puerto Princesa sa mga siya. regional component mismo. Sa kaya Pagdating nila I mean, yung 68K views din, yeah, it's a lot, pero it doesn't really make a dent dun sa buong Puerto Princesa, Palawan na shit, 'di ba? Kumbaga yan, the best pa rin 'yan, okay? So, punta tayo rito sa after ng parade, diretso sa convention dahil hindi ko makita si Sir Tourism. Nag-chat ako sa kanya, sabi ko, hilo na ako, gutom, breakfast muna ako. Later, dumating siya, sabi niya, tapusin niya muna yung program. Pang persona ng grata na pala. Nagpaalam na kakain lang. So, pinersona na ng grata pala siya. Yun nga yung point doon. Kasi nga ang angas mo. Alam mo, yung mga opisyalis natin, bago mo makausap yan, kailangan mong umayos. Ikaw, etong bago ang parade ko, kinabukasan, nakipag-socialize ka pa sa locals at nag 3-on-3 kayo sa isang game, 3 games na basketball. After laro, nagyaya ka na ng isang birthday sa resort. Nagpaalam din ako na okay na tayo. Pahinga tayo, magto 12 midnight na parade pa bukas. Kinabukasan, nagising ako almost 7 a.m. Nag-chill, nag-calling time sa parade. Wala na naman breakfast ang resort at isa pa sarado. Bakit naman requirement na pakainin ka, boy? Sino ka ba? Para pakainin ka, walang yaka. Hindi ka naman, ano ba yan? Hindi naman para sa bayan yung ginagawa mo eh. Kunyari, kung para sa bayan yan, halimbawa yung mga OFW natin, nagbibigay sila ng pera dito, tas tinataksan yung ng malaki yung kanila pinapadala rito. 'Di ba? Nagsasakripisyo sila ng 12 hours doon, ng 15 hours doon para magtrabaho, para doon sa mga mahal nila sa buhay. Yung remittance nila sobrang laki ng ambag noon sa bansa natin, 'di ba? Pero ang point doon, no one OFW is super special. All of them are equally treated, pero as a collective, napaka-importante nila sa bansa natin. Ikaw, sino ka ba? Parang ang pinalalabas mo, utang na loob pa ng bansa na ito na ikaw ay pagbigyan sa mga karakas mo, bata. Di ba? Ulo talaga to. Ayan, hila dito, hila doon sa pa-picture, malayo na nakating. Ano naman kung may nagpapa-picture sa'yo? Ako nga sa akin niya, may nagpapa-picture sa akin. Okay lang eh. Hindi ko naman sinasabi para sa bayan yon. Nagpaalam na kayo, breakfast, pwede naman akong bumalik pagkatapos. Ikaw naman, nakaramdam lang ng hilo. Una, nag-invite na ako dyan sa 21. Okay, so pakinggan na natin si Sir. Tapos, si Gob dumating din kahapon, nung morning, hindi rin siya nag-almusal si Gob, kami parehas. So, pagdating doon sa venue, sa mini Coliseum, may naka-prepare naman na snacks, sandwich, water sa lahat ng mga mga bisita ng LGU. Depende yun sa LGU.
Depende yun sa mga sangguniang bayan natin doon sa Batarasa kung magpasa sila. O karapatan po nila yun. Siyempre, medyo nakakabastos po yun na ganon. Kahit ganon na sabi natin nag-comment siya ng ganon, hindi magandang tingnan at image po yun. Tama. So karapatan po nila yun. Kung magpasa yung sangguniang bayan, mas maganda. Oo. Kasi hindi naman ganon yung image ng Batarasa po. Kayo, yung mga bisita natin magmula sa ibang, hindi lang dito sa Palawan, kundi outside Palawan, talagang asikaso natin. Hindi lang yung Batarasa, lahat tayo dito. Oo, pantay-pantay lang. As a collective, importante yung naidudulong nyo sa ating bansa. Pero as a person, a private person, na pinagkakakitaan tong social media, tandaan mo, hindi ka ganun ka-importante. You have importance, lalong-lalo na sa community mo. Pero sa bayan na to, lahat tayo ay dapat mag-ambag lang, di ba? Sana itong mga pinanonood nyo sa akin, natututo kayo, nag-enjoy kayo, and yung humility ba, yun kasi yung nawala dito sa tao na to, na sana lagi nating tatandaan na wag lumaki yung ulo, yung paa natin, nasa lupa lang lagi, and maging considerate tayo sa lahat ng bagay. Okay, ng bayan ng lalawigan ang posibilidad na ideklarang persona non grata ang self-proclaimed Philippine Looper kasunod ng kanyang social media post sa umano'y nagbigay ng negatibong imahe, 'di ba? So, ibig sabihin sinasabi ng LGU na to na hindi ka nakatulong sa kanila bagkus nakasira pa, 'di ba? So, anong moral lesson nito? Kung supporter kayo nitong ni Ferdinand de la Merced na to, anuhan nyo na lang, sabihan nyo rin siya na wag mayabang. Kunyari, nakita nyo, wag siyang mayabang masyado. Di naman siya kailangan talaga. Yan lang naman po yung sa akin for today. Gege mga lord.